Hindi may kakailan ang bansang China ay laging nangunguna kung pag-uusapan ng tungkol sa mga bansang may malalakas na puwersang pangdigma. Hamak na mas makabago at mas madami ang kanilang armas kung ikukumpara sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas. Sa patuloy na iringan ng China at ng Pilipinas patungkol sa ilang mga teritoryo sa West Philippine Sea, hindi naman sa aking hinihiling, pero bakit tila hindi kayang makapag-all out ang China na kalabanin ng Pilipinas? At ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba tila natatakot ang China na sakupin ang ating bansa? Yan ang susubukan nating bibigyan ng linaw para sa video natin ngayon. Kaya't halika na, tayo nang magpatuloy. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bukod sa lakas ng puwersang militar ng China, alam din naman ng marami na napakaganda din ng ekonomiya nito, kaya nga naging pangalawa ito sa largest economy in the world. Pero bakit nga matila nangingiming sakupin ng China ang bansang Pilipinas? Ang bansang China ay palaging pasok sa mga rankings ng mga pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Bukod sa lakas na taglay nito sa usaping militar, ay talaga namang napakaganda din naman ang ekonomiya nito. Bukod sa mga ito, kilalang kilala din ang bansang ito lalong-lalo na ng mga karatig bansa nito bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa mga teritoryo. At isa na nga sa mga naging biktima nito ay ang Pilipinas. Ngunit bakit nga ba sa kabila ng mas nakakaangat na puwersa nito at higit sa nakalalamang na dami ng sundalo, bakit nga ba tila hindi tayo kayang sakupin o galawin ng China? Sa tuwing maririnig natin ang salitang China, ano nga bang mga pumapasok sa ating isipan? Bukod sa pagkain nila ng kung ano-anong hindi pangkaraniwang bagay at hayop, pangaagaw ng mga teritoryo at mga produkto na made in China. Kilala din ang bansang ito sa pagkakaroon ng malakas na puwersang militar at ang kanilang mga makabagong armas. Kung marami sa mga Pilipino ang naiinis sa tuwing nasa balita ang China na nanghihimasok na naman ang mga teritoryong hindi sa kanila, hindi na lamang pala nag-iisa ang Pilipinas dahil kasama natin sa pagkayamot na ito sa China ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Iyan lang naman ang mga bansang kasama natin na may malaking problema sa China. Ang mga ito ay nasa Southeast Asia pa lamang. Hindi pa kasama ang mga bansang nakadikit dito na pader, ilog at dagat lamang ang pagitan. Kung isasama pa ang mga ito ay baka isumpa na natin ang China. Pero pag-usapan muna natin ang hidwaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng lusubin ng China ang Pilipinas. Ang unang dahilan dito ay ang alyansa ng mga bansa. Sabihin na natin halimbawa na nagumpisang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations na may pagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Hindi basta-bastang mga bansa ang babanggain ng China tulad na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Sa mga magtatanong kung kakampi ba ng China ang Russia at Iran, oo, mahigpit na magkakampi ang mga bansang ito. Subalit hindi ibig sabihin na kapag naglunsad ng digmaan ng China ay sasawsaw at makikigulo ang mga ito. Tandaan din natin na ang mga bansang Iran at Russia ay pawang mga miyembro din ng United Nations dahil kung sakaling kampihan nila ang isang bansang nagpasimula ng digmaan, ay nangangahulugan ito ng pagsuway sa kasunduan na kanilang pinirmahan na napapaloob sa United Nations. Isang napakawalang kabuluhang gyera nito para sa Russia at Iran kung pag-aaksahin nila ito ng oras at effort. Bukod kasi sa wala naman silang mapapala ay gagastos lang sila ng malaki at marami ang mawawala sa kanila. Bukod sa mga bansang nabanggit kanina, nariyan din ang bansang Japan upang magpadala ng kanilang assistance dahil kilala din ng Japan
na may napakagandang relasyon at ugnayan sa Pilipinas na kilala ding may hindi magandang pakikitungo sa bansang China. Kung pagbabasehan ng mga naging kilos noon pa man ng China laban sa Japan, malaking porsyento at nakasisiguro tayo na nasa panig natin ang mga Hapon. Bukod sa bansang Japan, nariyan din ang suporta na magmumula naman sa Amerika na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa kahit anuman atang aspeto mula sa kanilang ekonomiya hanggang sa kanilang mga puwersang militar. Sa bansang ito, tiyak na takot ang China. Makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito ang ipinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong nila sa Pentagon. Sinabi ni Austin sa Pangulo na matibay ang pangako ng Amerika para suportahan ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng kalaban sa angmang panig ng West Philippine Sea. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos Jr. na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyang din pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naan niya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Ikinagalak ng Pangulo ang pangakong suporta ng Amerika sa Pilipinas at umaasa ito ng mas magandang bukas para sa dalawang bansa batay sa matatag na pundasyon ng pagkakaibigan at turingan na magkapamilya. Pangalawa sa mga tinitingnang dahilan kung bakit hindi tayo sinasakop ng bansang China ay ang kahinaan ng kanilang bansa. Siguradong hindi magtatagal ang China kung ganon nga ang magiging kahihinatnan ng gyera, lalong-lalo na alam ng bansang ito na malaki ang kahinaan ng bansang China. At ito ay ang kanilang mismong mga sundalo. Mismong mga sundalo nila ang kahinaan nila. Kung panonoorin ang mga nagkalat na video sa YouTube kung saan ipinaparada ng China ang kanilang mga makabago at malalakas na mga armas, iisipin nating napakalakas talaga ng kanilang puwersa. Kasabay sa kanilang paradang ito ay ang kanilang mga kasundaluhan na ang kanilang matikas na pagmamarcha ay nakasabay pa sa saliw ng musika. Malamang hindi natin alam pero ang mga sundalo ng bansang ito ay hindi ganon kalalakas pala. Mas pinagtuunan ng pansin ng gobyerno ng China ang kanilang mga armas at sandata at tila na pag-iwanan ang mga tao o mga sundalong gagamit sa mga ito. Binaliwala nila ang pagpapalakas ng kanilang mga tao na sila talagang haharap sa mga kalaban sa oras na magkaroon ng digmaan. European, American, Russian, Japanese at German. Ilan lamang yan sa mga bansang may malalakas na kasundaluhan na hindi nawawala sa mga usapin pagdating sa lakas at liksi ng kanilang mga sundalo. Pero may narinig ka ba tungkol sa mga sundalong Chinese? Wala. Yan ay dahil kulang na kulang sa karanasan at kasanayan ng mga sundalo ng China. Kung meron man silang mga karanasan ay bagsak naman ang kanilang ipinakitang performance sa mga labanan. Isang halimbawa na lamang ay ang naganap na Battle of Yultong na kung saan pinabagsak ng 1,000 lamang na mga sundalong Pinoy ang may nasa 4,000 mga sundalo ng China. Ganyan kalayong agwat at lakas ng sundalong mga Pilipino sa mga sundalo ng China. Paano kung isasama pa natin ang mga highly trained Special Operations Group tulad ng US Navy SEALs at mga Aerial Special Service? Siguradong susukong umiiyak ang bansang China. Kaya upang takpan ang kakulangan nila sa mga disiplinado at malalakas na sundalo, mas pinagtunang pansin na lamang nila na palakasin ang kanilang mga armas at sandata upang gawing panakot sa mga bansang mas maliliit sa kanila at mas mahirap. Pangatlo at ang huling dahilan na tinitingnan kung bakit hindi nilulusob ng China ang Pilipinas ay dahil sa hindi naman na kailangan talaga. Nakita na natin sa mga unang dahilan na mawawalang saysay kung aatakihin nila ang Pilipinas dahil sa alyansang meron ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba namang isang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas ng loob na magsimula ng gyera ay siguradong magiging kalaban ka ng ibang mga bansa sa buong mundo. Bukod sa gagasto sila ng malaki sa digmaan ay kailangan ng matinding effort at sigurado din naman ang kanilang pagkatalo. At dahil may pagkatusong China, bakit pa nga ba nila kailangang makipagdigmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang digmaang nagaganap? Nakakapagtayo sila ng mga facilities sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa?
Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno, kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Ang maaari na lamang siguro nating gawin ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda. Sa ngayon ay patuloy pa din ang panghihimasok ng bansang China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero laging tatandaan na hindi na lamang mga bansang malalakas ang ating kakampi kung lusubin man tayo ng China. Taimtim na pagdarasal sa Diyos ang higit na mas matibay nating sandata at tiyak na siya ang pinakamalakas nating kakampi. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!